pambansang awit ng Pilipinas. Tumpok sina Drew Espinacilla at Kathleen Pelenya. Inihahandog ng Tabsing Collective Philippines sa pakikipag-ugnayan ng Bulan Municipal Tourism, Culture and Arts Office, RG De Castro Colleges, Bulan National High School, St. Luis de Marilac School of Bulan, Fabrica Fuel Station, at ni Dr. Marlon Villoso. Ang Ulupong. Sa ulo ng nagpapagang balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ulupong at patuloy na lumalakas sa Kilos Pakanluran. Nakalat ang Ang bagyo ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 490 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas ng hangin ng 230 kilometers. Signal number 3 sa eastern portion ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Signal number 2 naman sa Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Leyte, Bilira. Stranded pa rin ang daan-daang commuter dahil sa nagpapatuloy na thunderstorm dito sa NCR na nagdulot ng malubhang pagbaha sa ilang bahagi ng Pasay, Maynila. Nag-anunsyo na ang Pag-asa na maliit ang posibilidad na itaas sa Category 4 ang Bagyong Ulupong sa mga susunod na oras. Gayunpaman, patuloy ang kanilang pagmomonitor dahil tulad ng una ng naiulat, dadaanan ni Ulupong ang parehong direksyon na tinahak ng Bagyong Obet noong 2021. Sir Jonas? Sir Jonas? Napanood mo ba yung video ng mga baboy na ini-evacuate nila sa Siargao? Wow, sobrang cute. Makukulin light talaga sila habang lumalakad. Ang sabi ng isang nag-comment dito, ito, sobrang witty, galing ha. 4 pigs, 1 word. Baboy tapos pigs. Sir Jonas! Uy! Ba't nang buhol pala niya sa Sir Jonas? Marasa pa. Sorry, Kaloy, usap mo ba ako? Ha? Wala. Ang sabi ko, ito pa rin talaga nung Pinoy Spirits. Nagagawa pa rin nilang mag-vlog show sa Facebook kahit na mala-review levels na naman itong bagyo. So, that's Filipino resiliency for you. Sa true. Kaloy, pabasa nga ako nitong last paragraph ng article ko. Kaloy. Kaloy. Uy, Leslie! Ito. Oras ko lang dapat yung ice ko eh. Shit. Umaga na ba? Ay, taba ka? Kumalma ka nga. Wala ka pang 5 minutes na tulog. Ay, sorry. Pero sir, alam ko naman na dapat gising 24 oras dahil
Sorry talaga sir, pasensya na po. Oh, ayan, magkapit ka. Salamat, Lods. Siyempre, samahan mo. Ay, akala ko akin na. Ay sir, hindi ba pakainaan yung aircon? Kahit slight lang. Medyo mas hinahanto ko siya ako eh. Alright, thank you sir. Iba talagang Lodi. Eh, bakit ba kasi nag-night shift ka ulit? Or night shift ka lang nandito? Naka-SL pa rin kasi. SL, si Clive. Yung aryevo ko. Saka, okay lang naman sir. Alam mo, first time ko mag-night test na may binabanta yung bagyo. Ang excited na mo. Yes. I'm sorry. I mean, ang insensitive ko din. Alam ko naman na threatened ang livelihood at ang buhay ng mga kababayan natin dito sa Surigao. Pero, sir, alam mo, as a newbie, excited ako makutuhan yung lahat ng mga nangyayari dito sa opisina kahit na, lalo na ngayon, kapag mayroong disaster, no? Hindi kailangan mo justify it ko. Ganyan din naman ako ng first time ko mag-cover ng major disaster dito. That was 8 or 9 years ago. Grabe, tanda ko na. Pero alam mo, during that time, it felt like I was doing something heroic. Alam yun, something noble. Ay, yes, gano'n na nga. Alam mo, sir, kahit nandito lang naman ako sa newsroom at naghihintay ng mga updates na may post ko. Uy, wow! Wala pa sali, nagkaroon ng value yung natanggap kong diploma, 4 months ago. Yung sa'yo, iba yata yung picture ng kapit ko. Naka-power up kasi. Ikaw, sir, hindi ka man ba idip? Possible na lumipat kayo pupunta sa Surigao bukas, di ba? Sabihin mo na lang sa akin, sir, kapag matutulog ka. Gising na lang kita kapag mayroon Hours ago, di ba may statement naman na si Pag-asa na skin yung chance na lumakas pa sa ulit mo? Yun ba, sir? Kanina ba yun? Hindi, baka naman hindi na kami kailangan din ba yun? Holy freaking shit! Breaking news from Pag-asa. Kumpirmado! Ganap ng super typhoon si Ulupong. Nangyari na ang pinangangabahan ng mga eksperto. Lamang ng halos isang oras ay umabot sa 64 kilometers per hour ang wind speed ng bagyo. Pinangangabahan ngayon ang malalaki at malalakas na storm surge na maaaring tumayo sa mga kabahayan sa tabing dagat. Ginulat din ang pag-asa ng rapid intensification ng Ulupong matapos ang unang landfall nito sa Hinatuan. Mula signal number 3, itinaas na ito sa signal number 5 ngayong gabi. Super intense naman itong si Ulupong. Nahulaan ko na. Bakit kasi Ulupong ang pangalan? Red flag agad. Katulad ng green flag. Dapat kasi, amendo yung mga pangalan ng mga bagyo na yan. Ito. Why not Bagyong Uni? Parang padating pa yung bagyo, sayo-sayo mo na like Mami Uni. Kaya naman, ito, Bagyong Pico. Para safe tayo dun sa mga flood control issues na yan. O kaya, yung taga sa amin, si pare ko, si Bagyong Winston. Saan na kaya yung pare ko? Shit. Mister, joke lang yung Bagyong Winston Wala mo yun? Sorry, huwag mind din na nasobra na yata ako sa kape. Sir, what's wrong?
lang. Sure ka? Sorry. Ano ba yan? Mali yata na nagpresenta ko kunin yung assignment bukas. Ha? Bakit naman? Eh, ikaw nga ang pinaka-season sa lahat ng senior riders dito, sir, no? Alam, kung mayroong dapat na i-deploy sa ganito ka-major na kwento, sus, ikaw yun. Ikaw na ikaw. Season ha. You know that's more of a curse than a blessing, really. Uy! Course? OA naman yata sa course, sir. Alam mo, sir, actually, hindi na sa akin yung mga kabatchmates ko nang wala akong ka-work with kita. Kung kasi magsimula lang ako, I'm sure, magbubolog na din akong ma-deploy dun sa Surigao bukas. Ang cool kaya na mag-witness ko yung real time, yung aftermath ng bagyo. Ipapanood ko na face-to-face yung mga ipapanood ko lang sa TV, kagaya lang sa bagyong COVID at sa bagyong Yolanda. Nasaan ka nung bagyong ilan? Ha? Ako? Oo. Nasa bahay, nasa Sorsogon. Alam mo, sir, but waves pa ako na ng very slight kasi nag-cancel ng classes. Eh, syempre, ako prepared na ako dun sa mga report ko. Tsaka nag-shoot ng mga napakaraming November 10? visual aids, tsaka yung mga... November 10, nung lumibat kami papunta ng Logan, kami nung cameraman ko sa lahat ng work. That was 2 days after umalis ng bagyo. 5 taon na akong kolumnista nun. Ilang bagyo, lindol, saka bombing na yung na-cover ko. Pero alam mo kami, nothing I've seen prepared me for what I saw after Yolanda. Bakit, sir? Ano bang nakita mo doon? Apocalypse. Apocalypse. Wala ibang makakapag-describe sa dinatna namin sa Tacloban kundi apocalypse. Wala sa halikingan yung mga apocalypse scenes sa mga sci-fi films. Sa tarmac pa lang, sinalubong na kami ng malakas at malamig na ihip ng hangin. Amoy na amoy yung lansa at yung sangsang. Sa kalsada, kahit saan mo ibaling yung tingin, may bangkay. Sa tubig, meron din. Palutang-lutang, kasama ng sangkaterbang plastic at basura. Parang mga domino pieces yung slabs of concrete ng mga bahay at building. It was so hard to imagine na 2 days ago lang, may malaking syudad na nandun. Ganyan nga yung mga nare-report nun sa TV. Pinapakita pa talaga nila yung mga nakahilirang bangkay sa kalsada. Shit! Super creepy yun. Sinubukan ko silang bilangin nung nandun ako, Kaloy. 2, 4, 6, 8, 12, 22, 36, 54, 88. Tumigil ako sa 88 kasi ang dami. Ang dami pa. Ready kang makita yung ganun, Kaloy? Real time, in the flesh? Yun, I can take that. Siguro ko. Eh, paano kung makakita ka ng bata na halos mabalatan ng buo yung mukha? Basic lang yun sa akin. Kaya ko yun. Kaya ko yun. Eh, kung merong katawan na halos mahati sa dalawa dahil nabagsak ka ng poste. Susulat ko sa internet. Babalita ko sa lahat ng mga tao. Kaya ko yun. What if may mag-abot sa iyo ng backup na may lamang na aagnas sa sanggol? Susulat ko ng buo. Ibabalita ko. Madaling sabihin kasi hindi mo pa talaga nararanasan.
Sorry, sir. Sorry po. No, I'm sorry, Kaloy. It's the nerves. Sorry. Alam mo, hindi ako sure eh. Hindi ako sure kung ready na ba talaga ako sa ganitong assignment. I mean, volunteer ako kasi akala ko kaya ko na, pero ngayon nandito na parang... Di ba? That's what makes an excellent journalist like you. Kaya loob din nila eh. Doing things afraid. Di ba? Doing things afraid. Pero alam mo Kaloy, yung mga nasulat ko dati, ang puring-puring nila, I wasn't afraid to do those stories. So baka nga nag-inap lang ako, no? Yeah. Baka hindi totoo na hindi ko pa talaga kaya. I think I shouldn't be saying those things. Tama. Yeah, feelings are not facts, di ba? Cold feel lang siguro to kasi ngayon ko na lang ulit gagawin. Yeah. Tama. At saka may point ka pala eh. Wala naman talaga tayong choice, right? Mismo. Trabaho natin to eh. And besides, sabi sa akin ng dati kong mentor, normal lang naman na mag-hesitate na mag-cover ng mga depressing topics eh. Because we're humans and we feel things. Kaya normal lang din siguro na kahit 3 years ago pa yung Yolanda, napapanaginipan ko pa rin yung apocalypse na tinatnan ko. Part of the job din siguro na parang dinadalaw ng mga bangkay, kaya nagigising ako in the middle of the night. Yes, sir. Alam mo, pakiramdam ko minsan hinukontak ko ng mga patay na hindi ko nabilang kasi tumigil ako sa 88 eh. You think? Uy, sir, relax ka muna. Backflip muna tayo. Relax ka lang. Hindi sa'yo na ganun. Bakit di mo kasi sinabi kay Ma'am Tessa na struggle ka pala sa ganitong assignment? May oras pa naman, di ba, para mag-back up? Aloy, I really want to do this. Kasi ito, ayoko na nito. Gusto ko na bumalik yung dati ako. Fuck! Sir, atin ko, simutin mo muna ako, ma-relax. I'm okay. Makalak si Tito. Alam mo ba na backpack person ako dati? Sure. Yeah. As in, never mo ako makikita na walang sakit sa balita. Kahit na mga formal events, backpack pa rin yung gamit ko kasi comforting sa akin na yakap-yakap yan kapag buong biyahe ako. Oh, so bakit kung ba't na pala kami dala mo? th day na namin nun sa Tacloban. Hapon na, sumama kami ng cameraman ko sa ibang mga rescuers. Sa highway namin nakita yun yung backpack. Katabi ng 3 bangkay na nasa body bag. Kulay itim yung backpack. Naaagmas na. Sabi sa akin ng isang rescuer, may sanggol daw sa loob. I remember, lumuhod ako para buksan. I'm journalist's instinct. I had to verify kung totoo ba yung sinasabi niya. Sobrang morbid, di ba? Para ako nagbubukas ng ataol ng tao hindi ko kilala. Nanginginig na yung kamay ko nung kinakaba ko yung zipper. Tapos nung nahanap ko, bigla ko naman hindi ko may galaw yung kamay ko.
hindi ko na nabuksan yung backpack. So I ran my hands over it instead. Kinapa ko yung mga detalye, yung ulo, yung mga kamay, yung nakabaluktot na tuhod. Simula lang hindi ko na nagawang humawak ng backpack. Pathetic, right? Nag-second landfall na si Bagyong Kulupong sa Surigao? Ay, Diyos mio. It's really typhoon of it all over again. That means, hindi imposible na apocalypse ulit yung data namin doon bukas. If apocalypse man nga ulit ito, then all the more na mas kailangan nila ng kagaya mo na mag-i-inform sa public kung ano man ang needs nila, di ba? Sobrang weird. Sobrang weird Kaloy kasi hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung boses ng mga na-interview kong survivors ng Yolanda. Yung nanay na naka-floral duster. Sir! Akala ko mamamatay na kami ng anak ko sa nag-ibang bahay. Maragasa talaga yung tubig, sir. Kumapit lang kami doon sa dingding. Yung binata na naka-briefs na lang na suot. Ang sabi nila, 6 na metro daw yung alon. Pero sir, parang hindi po. Parang mas malaki pa po. Kainin ka talaga ng buhay nun, sir. Narinig ko pa rin si Clarence Cherubini at bibig pa rin sa utak ko yung shock sa mga mata niya. Hindi na namin, sir. Nung nagising kami bandang alas 4, maraming nasa loob ng washing machine. Kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko, sir. Akala ko talaga noon, end of the world na. Yung isang lola, si Lucy da Koy-Koy. Baka naman magawan niyo ng paraan. Gusto ko lang malaman kung kumusta na yung anak kong preso sa kabilang bayan. Sa halos 3 linggo namin sa Tacloban, araw-araw, iba-ibang kwento yung nalaman namin. Iba't ibang mukha ng takot at espiritu na kung ano ng camera. Tapos, ayan, ganyan. Yan lang yung nasasagot ko sa kanila. Tumatango-tango as if naiintindihan ko talaga yung gravity at saka intensity ng mga kinukwento nila sa akin. You stay there for 3 weeks? Hindi na uubos yung story ng alay. 14 million yung apektado, more than 6,000 yung casualty. Lahat sila desperado na ipaalam yung mga kwento nila. Ako yung 2 anak ko po. Nagkakasakit na. Plano ko po ngayon, pumunta kami ng Manila. Magpapaabang lang sana ako dun sa airport. May signal lang ang yata sa Manila. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na kahit anong tawag niya sa amin, hindi niya kami mapunta kami ng mga pamilya ko. Kasi wala kami hindi ko alam kung kailan magkakasignan na siya wala na kami. Maray nagad kami mama, pero kay maano man nato kung itawag talaga. Katapusan na, dari naman nato mababaw. Kailangan po namin ng tulong nyo kasi wash out po lahat kami. Lahat po ng mga taga-OTS dito na nagtatrabaho sa airport, wala na talagang makakita. Hindi kami kumatinoy sumakay, libre man lang. Sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Junil, mga anak ko wala na.
kailangan na namin dito, wala na talagang Tacloban. As in, ghost town na talaga, city, dead city na. Nung nandun ako, tatlong bagay lang yung nakaya kong gawin. Tumango, makinig, mag-pretend, magpanggap na matapang ako kahit na sa loob-loob ko. Takot na takot ako makakita ng mas malala pa rin sa backpack na hindi ko na nabuksan. Nakaya ko pang sikmurain lahat ng to kasi trabaho ko to eh. Commitment, responsibilidad sa mga tao, challenge na dapat malagpasan. Pero alam mo yung deep inside, pinag-question ko na yung sarili ko eh kung totoo bang nangyayari lahat ng to o pinabangungot na lang ako. Oy, pero sir, inaya mo di ba? Hindi mo sila sinukuhan? Hinaya ko nga ba para sa kanila? O baka pinilit ko lang talaga magtagal doon para magamit yung mga kwento nila sa mga kailangan kong ipasa. Sir, of course, hindi mo naman intentional exploit ang mga experiences at nararamdaman nila. Pero sir, huwag mo namang isabotage yung sarili mo. Pero di ba Kaloy? Ano ba yung silbi ng mga sinusulat ko? May magbabasa ba nun? O sige, sabihin natin na meron. Balita lang yun eh. Article na isa-share sa internet, pero hindi na maibabalik yung buhay ng mga kamag-anak nilang hindi nakaligtas. So wala ka na bang faith sa ginagawa natin? Hindi naman ako maghahanap ng bagong work dito sa Patos kung wala na. Then bakit ka nagpapatalo sa scientist na yan? Kasi mahirap. Tinuro naman na hindi madalang professional to, di ba? Hindi mo pa alam kung gaano mahirap ang mahirap. Right? Tama ka. Pero, it's just strange to me na yung taong ina-idolize at ina-admire ko, yung taong kilala mong tough and fearless, biglang, ang sir, I don't know. Kahit naman ako hinahanap yan na rin. Yung Jonas na parang walang uurungan. Yung Jonas na kilala mo, makilala niyo. Pero over the past years, yung tanging nakikita ko ay yung Jonas na may hawak na camera sa huling linggo namin sa Tacloban. Nasa tabing dagat, pilit na kinukunan ng litrato yung isang bangkay na nakasabit sa puno. Sir! Ayun o! Ayun! Babae nga! Babae! May suso! Nakatayo ako 5 feet across sa puno na kinalmo ng bagyo. Kulay troso na yung balat, kaya hindi halatang tao. Tsaka, nakaipit pa yung ulo sa sanga. Nakuha naman na, sir. Parang tinatanggi ng utak ko na yung nasisilip ng lente ko ay tao. Dating tao na may buhay. Zoom mo ba kaya, sir? O kaya lapit ka pa, para mas makulang mo ng malinaw. Babae nga siya. Nanay siguro. Asawa ng kung sino. Pagkatapos kong kunan ng litar, Sir, tubig. hindi ko na nakilala yung babae sa Puno Kaloy. I deleted her photo kasi hindi ko na kayang tingnan ulit.
hindi ko masikmura na ipapublish kasi hindi naman niya deserve na pagpiestahan sa internet eh. Kali I deleted that photo pero hindi siya mabura-bura sa isip ko. Si William, Siya ba ang cameraman mo bukas? If you really can't do it, sabihin mo na. Tatawag lang ulit yan sa'yo. Gusto mo ako na kumausap? ay hindi, wag na. Nung gabi after ko kuhanan ng litrato yung babae, tinawagan ako ng editor ko. Hello, Jonas. Sir, Are you all right? sir, may pagkain pa naman po kami, may tubig. I said, are you all right? Yes, sir. Okay pa naman po. I think pwede na kayong umuwi bukas. Sir, balang pa po sana namin sa chain yung may nakapagsabi po kasi sa amin na parang, Jonas, Sina, it's time to go home. sige sir, uuwi na po kami. Kinabukasan, lumipat kami pabalik ng Manila. Iniwan ko na sa Tacloban yung backpack na baon ko. Pag uwi ko ng bahay, kinain ko pa yung sinigang na niluto ng nanay ko eh. Masarap na hindi masarap. Doon nag-sink in sa akin na after Yolanda, there was no going home. Si William, for sure, mahanapin ka nito. Please, wag. Sasagot ako. Hindi ako makasulat pagka uwi namin galing Tacloban. It was difficult to write about it and even more difficult to write about anything else. At alam kong hindi lang ako yung ganun gawin. Marami akong kilalang mga journalists na nagsunod ng oras sa pagyuyossi at sa pagtulog sa halip na magsulat. Alam mo yun, pulong-pulo yung notebook ko, pero parang nabubura sila every time bubuklatin ko. It didn't make sense for somebody who lives and breathes writing to run out of words. Putang ina. Hindi ko alam kung paano ko ikikwento yung binatilyo na nakabalot sa rainbow blanket, yung tatay na tinakpan yung bangkay ng anak niyang babae ng yero para hindi mabasa ng ulan. Hindi ko alam kung paano ko isusulat yung sanggol sa bag, yung babae yung sa puno. Wala eh. Walang lumalabas kasi sa isip ko, ulit-ulit lang yung isang bagay.
sila dapat namatay. Walang dapat namatay, Kaloy. Kahit binigyan man lang sana sila ng dissenting living, di ba? Tapos ano? Tapos ngayon na milya-milya na naman yung layo natin sa kanila, ilan na naman sa kanila yung ihihilera sa kalsada bukas. Samantalang yung mga bumayang may blood control issues hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. So Jonas, kahit ano pa mang gagawin mo bukas dun sa Surigao, maalala ko pa rin naman ang nangyari sa Tacloban. Sir, okay lang naman minsan na aminin na we're still afraid as fuck. Okay lang naman aminin na hindi every time yung mga bagay tayo na kaya natin sigurain. Hindi every time we have the balls to take it all. Pero Kaloy, we're journalists. Paano tayo papaniwalaan kung gano'n? Sir, kung itutuloy mo tong assignment na ito, gawin mo para sa sarili mo. Do it for yourself. Face Julian, gawin yung face Lupong. Ano kung hindi ko pa rin sila makalimutan? Paano kung makalimutan mo na sila? Hindi ba either way naman, mahirap? Pagkatapos ni Lupong, pwede mawala trip ng logic ang maraming bagay, pero sir, aabangan pa rin namin ang ikikwento mo, ang susulat mo. Hoping na with your words, things will somehow make sense. Kaya mo yan, sir. Hello po, Miss Tessa. Hindi mo raw sinasagot si William. Sorry ma'am, may mga tinapos lang po. Okay na kayo bukas. Ingat kayo ha. Once na safe na, lilipad kayong dalawa. Sige po. Yes po. Thank you. Thank you. Sir, Malinaw po sa mga kabataan, hindi dapat magtapos sa mga kontraktor ang pananagutan. Dapat managot ang mga kongresista, dapat managot ang mga magbabatas, dapat managot si Marcos Jr. ang magnanakaw-in-chief, si Marcos Jr. na nag-aproba ng budget para sa korupsyon. Mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin. Nga ang bahid, ang bansa ng kurap, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto. Niniwala ang taong bayan na kahit kailangan ipakulong ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon. Magnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong.
Bye!